In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Alakhan. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nangangalang Lazaro, tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro at sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila. Sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, Kung gayon po, Amang Abraham, ipinamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, paparuunin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko at sa unang pagbasa sa Jeremias chapter 17, ang ating mga pagbasa ngayong araw ay isang malinaw na paalala tungkol sa tunay na kahulugan ng kayamanan at kahirapan sa mata ng Diyos. Sa mabuting balita, ipinakita ni Jesus ang malungkot na kapalaran ng mayamang nagpasasa sa kanyang buhay, ngunit naging manhid sa pangangailangan ng pulubing si Lazaro. Hindi niya ginamit ang kanyang kayamanan upang tumulong sa nangangailangan. Sa kabilang banda,
Si Lazaro sa kabila ng kanyang pagdurusa sa lupa ay tinanggap sa piling ni Abraham. Ang unang pagbasa mula kay Propeta Jeremias ay nagpapaalala rin na ang tunay na pinagpala ay ang taong nagtitiwala sa Diyos. Hindi sa kanyang sariling yaman o kapangyarihan. Sumpain ang taong tumatalikod sa Panginoon at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Mapalad ang taong nagtitiwala sa Panginoon. Makikita natin ang koneksyon ng dalawang pagbasa sa ating panahon. Maraming tao ang inuuna ang pansariling kaginhawaan kaysa pagtulong sa kapwa. Tayo rin ba ay tulad ng mayaman sa Ebanghelyo, nagpapasasa sa ating tinatamasa, ngunit banhid sa pangangailangan ng iba? Mga pagbabago ngayong panahon ng Kwaresma. Ang Kwaresma ay isang panahon na pagbabalik loob at pagsisisi. Sa panahong ito, tayo ay inaanyayahan na magsagawa ng pag-aayuno at pagsasakripisyo. Iwasan ang mga labis na luho at matutong mamuhay ng simple lamang. Palalimin ang ating pananampalataya. Dumalo sa misa, magdasal ng mas madalas at pagnilayan ang salita ng Diyos. Gumawa ng mabuting gawa. Tulungan ang mga nangangailangan sa ating komunidad. Maging mas maawain at mapagbigay. Mga tugon ng simbahan at paano natin baguhin ang ating pagkakamali. Sa ating parokya, maaring may mga programa tulad ng Bisita Iglesia, penitensyal na prosesyon, pagtulong sa mahihirap, at pagpapakumpisal. Upang gabayan tayo sa pagbabalik loob, bilang mga Katoliko, dapat tayong maging mas bukas sa pakikinig sa salita ng Diyos at isabuhay ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung dati ay naging pabaya tayo sa mga nangangailangan, ito na ang pagkakataon upang ituwid natin ang ating mga pagkukulang. Manalangin tayo para sa ating Santo Papa, Obispo at lahat ng may sakit. Panginoon naming Diyos, inilalapit namin sa inyo ang aming Santo Papa Francisco, ang aming mahal na Obispo Jose Bantolo, si Padre Vicente Gomez, at lahat ng mga nagdurusa sa karamdaman. Hipuin niyo sila ng iyong mapaghimalang kagalingan. Bigyan niyo sila ng lakas, kapanatagan ng loob, at lubos na paggaling. Naway ang aming pananampalataya ay maging daan upang matanggap nila ang iyong pagpapala at paghilom. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia, sa Lucas, chapter 16, Jeremias, chapter 17, Catechism of the Catholic Church, 2447, ang pagtulong sa mahihirap bilang bahagi ng ating pananampalataya. Dokumento ng simbahan, Evangelii Gaudium ni Papa Francisco, ang pagkakaroon ng malasakit sa mga laylayan ng lipunan.
Sa muli, hinhikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!